Nakikita nyo ba to? Nakakainis, di ba? RAM prices and memory prices are going up dahil sa AI. Personally, naiinis din talaga ako dahil dyan. Pero hey, at least nakakagawa kayo ng AI Sierra Madre fan cams, di ba? Iingatan ko kayo hanggang dulo! Ito yung dalawang Windows computer ko throughout the years. First, etong laptop. Nabili ko siya nung 2017 nung nasa college pa ako. Fast forward 2026, hindi na gumagana yung display niya. Kahit i-output ko sa external monitor, hindi na rin siya pwede. I think namatay yung HDMI component sa loob. Bago namatay itong laptop na to, ginagamit ko siya as my Linux computer. Trinay ko palitan yung internal drive to Windows in case lang may nagalaw lang ako somewhere maybe. Pero wala talaga siyang output ng video. Sa baba naman, ito yung Windows gaming PC ko. Kompleto siya with graphics card, maayos-ayos na processor, SSD, at least 16 gigs of RAM. Binild ko siya about pandemic era, mga 2021, mga ganon. Binild ko siya noon. Now, fast forward 2026, namatay yung kanyang graphics card. And alam naman natin kung gaano ang presyuhan ng graphics card today. Actually, nakakatawa kasi yung display output nitong laptop, mas tumagal pa siya kaysa dun sa binili kong dedicated graphics card para sa gaming laptop. I don't know paano yun, pero yeah, nakakainis na sabay na silang hindi gumana. Especially etong gaming PC, ginagamit ko siya mag-edit ng mga vlogs, kagaya ng pinapanood nyo ngayon, for example. So ngayon, may dilemma ako. Bibili ba ako ng brand new graphics card para sa desktop PC na to? Desktop PC na hindi ko madadala everywhere I want. For example, bibisitahin ko yung jowa ko sa Manila, hindi ko siya madadala as in. Taas din yung kain ng kuryente neto. Or bibili na lang ako ng brand new na laptop. Hulaan nyo kung anong ginawa ko. Bumili siya ng bagong laptop. Tumawag na yung delivery, so pupuntahan natin siya sa kalsada. This is my brand new M4 MacBook Air. Alam kong manipis yung laptop na to, pero hindi ko in-expect na ganyan siya kanipis talaga. As in, I think ito na yung form factor ng computer na suitable sa workflow at schedule ko ngayon. Productivity, creative work, travel, napaka-capable niya. Sure, may Mac Mini M4 naman na sobrang liit, pero requirement niya na mag-set up ako ng workstation kahit saan ako pumunta. Kahit sabihin natin may solusyon naman gaya ng external peripherals, masyado pa rin nagtitake ng space. Kahit nakahiga ako sa bed na nag-work gamit nitong Mac Air, okay na okay. Lalo na sa apartment sa Manila na kailangan talaga mag-maximize ng spots. The smaller the equipment, the better. Kaya eto ding 13-inch Mac Air yung binili ko, yung pinaka-compact na laptop form factor. Minimize to maximize ba? Parang ganun. So, bakit ako lumipat from Windows to Mac OS? Pero I think andun na ako halfway pa lang. Let me explain. Ready na talaga akong i-drop ang Microsoft at Windows as a whole about 2 years ago. Kasi sure, sila yung market-leading OS, pero time and time again, nadadagdagan lang lalo ang frustration ko sa way ng pag-handle nila ng service. Microsoft Office halimbawa, something na should have been free and ready to use when you buy or build a new Windows computer, nilalak pa nila yan sa subscription-based model nila. Imagine, bibilhan mo yung kids mo ng PC for studying and homework, pero di nila magamit agad kasi need pa mag-subscribe. Whereas sa Mac, meron ka ng free apps gaya ng Pages, Numbers at Keynote. Direct solutions if kailangan mo ng Word, PowerPoint, and Excel. Granted, kailangan mo lang matutunan ulit paano gamitin yung bagong apps, pero mas okay na yun kesa sa Microsoft. Also, Linux. Linux na yung gamit ko sa old laptop before siya sumuko. Natutunan ko lahat yan. Paano gumamit ng terminal, mag-install ng mga apps na need ko gamit terminal,
Nag-enjoy naman ako na gamitin ng Linux kasi literal na kontrolado mo lahat ng lumalabas-pasok sa computer mo. So sobrang saya ko nang malaman ko na ang macOS ngayon para na din siyang Linux. With the exception na hindi ko na kailangan ng ilang oras o araw i-set up yung mga kailangan ko kasi pinadali na ni Apple para sa akin. Sa macOS, andito pa rin yung features sa Linux na gusto ko. Yung mag-i-install na lang ng apps gamit terminal at pretty sure marami pa. So pagkarating nitong Mac Air, ang dali ko mag-transition from Windows to Linux to macOS. Also, nakakatawa din isipin na at this point, mas mura yung ino-offer ni Apple na computer kesa naman sa same spec or same equivalent of horsepower ng Windows side. Wala siyang direct na kompetensya sa Windows kasi kung iisipin mo, kasi kung ang hanap mo ay same spec pero mas murang Windows laptop, makakakita ka siguro oo, pero 8GB lang yung RAM or maybe hindi color accurate yung display. Pero naman, kung titingin ka naman ng mas mahal konti, bakit ka pa titingin ng iba? Okay, granted, 60Hz lang yung display ng Mac Air tsaka wala siyang fan. Pero kung para sa akin, kung gusto mo ng higher hertz, hindi lang work ang gusto mong gawin sa computer mo, maglalaro ka din. Ako ba namang wala ng time para maglaro, di ba? So okay na sa akin yung 60Hz. No joke. Hahanap muna tayo ng pang-exchange gift. Pag-usapan natin yung workload ko. Nagtitake ako ng photos gamit yung mirrorless camera ko, shooting raw format para detalyado tayo pag nag-edit. I'm happy to say na sobrang capable ng laptop na to para sa task na yun. Kahit batch editing at processing sa Darktable, kayang-kaya niya. Pagdating naman sa video editing, ang target ko lagi lalo sa vlogs na pinupost ko dito sa channel is 4K 60fps vlogs, shooting with my base model Galaxy S25. Para somewhat future ready pa rin tayo kahit papano. And seryoso, kayang-kaya na laptop na to ang 4K 60fps video editing. Maybe even more. Alam ko mas marami pang higher spec na video formats, I'm pretty sure kayang-kaya niya din to. Nakaka-amaze lang na usually yung mga pro models lang ang kaya ng mga ganitong task, pero now, sobrang capable na din ng airline. Also, since walang cooling fan yung Mac Air, magta-thermal throttle talaga siya, less sustained speed. Pero personally, sa mga task na binabato ko sa kanya, di ko pa naman siya makitang gawin yun. Maybe masyadong basic nga talaga para dito sa laptop na to, yung workload ko. It just means na secure ako na future capable talaga tong Mac Air. Sa gaming naman, I don't know kung may masasabi ako pagdating sa gaming kasi hindi ko na priority yun. Pero para matesting yung laptop, in-install ko yung Mac version ng League of Legends. Nag-hit siya ng above 200 FPS stable, which does not matter kasi 60Hz lang yung output ng display. Pero good to know na finally, masasabi mong pwede ka nang maglaro sa MacBook. At hindi lang yan kasi isa sa favorite game publishers ko, Capcom, slowly nag-i-integrate na sila ng macOS versions ng mga latest releases nila. Which is nice. Wala na talaga akong time maglaro, pero iniwan kong naka-install yung League of Legends dun sa Mac Air M4. Just in case may isang oras akong kailangan ubusin. That's it. Yun lang yung gaming na gagawin ko sa laptop na yun. Also, nung 2017, binili ko yung ROG na laptop na yun. Alam niyo yung goal ko na laruin sa laptop na yun lang? League of Legends lang. So, full circle moment, 2026, League of Legends pa rin yung linalaro natin. Even though hindi tayo kagalingan maglaro nun. Hindi naman ako try hard eh. Gusto ko lang mag-enjoy kung may time ako. Who cares? Just enjoy the game. Pinili ko talaga yung 256GB na internal sa Mac Air dahil gusto kong isalvage yung hard drives na itong mga old computers. Dahil dyan, gagamit tayo ng enclosures. Anyways, magsimula tayo dito kay Samsung. So, binilhan ko siya ng Acasis 2.5 HDD enclosure. Okay na to. Also, may nakita pa akong isang SATA SSD kanina nung tinanggal ko tong si Samsung. Yun yung dati kong game drive, yung lalagyanan ng mga games. Pero for now, hindi natin kailangan yun. Maybe bibilhan ko siya in the future ng enclosure. Pero for now, okay na tong isa para kay Samsung. Saktong-sakto lang din talaga siya, no? Ang kailangan lang natin gawin is slide yung head niya pataas. Ayun. Usually nilalagay ko din yung mga vibration pads na itong enclosure na to. Ngayon ang gagawin lang natin is i-insert natin siya dun sa connector. There you go. And then i-slide lang natin siya.
Boom. There you go. It's done. Next naman is ang ating 1TB na hard drive. Kung makikita natin, medyo corroded na yung isang side. Pero I hope it's still usable na. Kukunin lang natin ng ating 3.5-inch HDD enclosure. Mas malaki to kaysa dun sa nauna. Kasyang-kasya to. Kasi napakalaki ng difference nila ng size. Ang laki ng difference, no? Andito na yung Samsung natin. Dito natin ilalagay si 1TB. So parehas din gagawin natin. I-slide lang natin to. Ayan. Ang cute ng connector sa loob, oh. Napakaliit. Same thing as kanina. I-slide lang natin at insert yung hard drive. Ayan na hard drive natin and i-slide lang natin siya. There you go. Ito na yung extra storage natin. So, kung idadagdag mo yung internal storage sa MacBook na 256GB, nasa 1TB and 500GB na tayo. Napaka-versatile pa ng setup. Kakatapos ko lang formatin yung mga enclosure and safe to say, buti na lang yung 256GB model yung binili ko kasi okay naman din talaga tong setup na ganito. So, sa ngayon, na successful natin na nasalvage yung old hard drives galing sa desktop PC, meron pang mga additional M.2 SSD tsaka isang 1TB SSHD galing dun sa laptop, dun sa gaming laptop na luma. For now, hindi muna ako bibili ng 2.5-inch na enclosure para dun sa isa. Pero kino-consider ko yung M.2 enclosure para dun sa SSD kasi medyo mabilis yung SSD na nilagay ko dun eh. Pero yeah, I think okay na muna to ngayon. Yeah. Ayan, okay na tayo sa M4 MacBook Air, diba? Pag-usapan naman natin yung problema ng video na to. Pag-usapan natin yung AI na yan. First of all, I think okay ang AI. Okay siya. Pero ang ibig kong sabihin is magandang AI tools. AI na nakakatulong mapadali ang daily life natin. Matagal nang meron ang concept ng AI as tools. Na-experience natin yan noon pa. May favorite game ka ba? Pretty sure yung modern games ngayon from as far back as the year 2000, merong AI yan. AI pathing ng characters and so on. For example, yung game na Alien Isolation, form of AI yun. Ang ayoko is generative AI. Generative AI na nagnanakaw ng data ng mga gumagamit using likenesses, art styles, and hindi lang yan. Companies now has the chance to be lazy with their output, not hiring actual real artists and manpower and incorporating AI into their products. Pinamumugaran na ngayon ng AI artist ang Spotify kung bubuksan mo siya these days. Ganun siya kapangit. Ganun siya katalamak. Ang daming negative effects ng advancement ng AI na to. From environmental standpoint naman, delikado rin ang advancements ng AI. Ang laki ng kain yan ng kuryente overall yung mga data centers nila para mag-train ng models. Paglaganap ng e-waste, tsaka non-stop yan, di yan natutulog. And for what? So people can use it to generate misinformation? Para naman sa ordinaryong tao gaya natin, sobrang taas na ng presyuhan ng PC components dahil sobrang taas ng demand ng memory ng mga AI companies na to. 4,000 pesos na 16GB RAM kit noon. Nasa more than double the price na ngayon kahit yung mga previous generations. Sa RAM prices yan nagsimula and for sure tataas din lahat ng prices ng ibang components. Kasi guess what? Yung mga parts na yon, they also rely on memory. So it's a bad thing for me na ngayon pa ako nasiraan ng computers ngayong sobrang taas ng mga presyo ng mga computer parts to the point na I'm forced to get this new M4 Mac Air now at nasa kababaan pa siya ng presyo. Kesa ipabukas ko na lang kasi for sure itataas na ang mga presyo nito. Despite mahal na yung storage and memory upgrades nila to begin with. So para sa ekonomiyang to, lalo na sa Pilipinas, I think it's the best time to pick up a Mac. Final thoughts, sana wag talaga nilang itaas yung prices. Diyos ko, I know kakasabi ko lang na baka itaas nila pero wag naman sana. The Mac Air M4 is great. Kung nasa araw-araw mo na ang pagmumultitask, eto na yung masasuggest ko para sa'yo. So, until next time, i-edit ko pa tong video na to habang nakahiga sa bed. Bye!